1 Thessalonians chapter 1 verses 5 to 10. Dinggin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y umaalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus, na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Tayo'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang mga salita ninyo ay mayroon pong mabigat na impact sa aming pong mga buhay. At nawa po ang kabigatan ng dating, bagsak, at impluensya nito ay makita sa aming mga buhay bilang inyong mga tao at magkaroon din po ng impact sa mga wala pa kay Kristo. Kaya dalangin namin, samahan niyo kami ngayong gabi sa aming pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita at naway kayo ang magsalita sa amin sa pamamagitan ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pinamagatan ko ang ating pong siping ngayon na pag-aaralan ang impact ng Ebanghelyo, the impact of the Gospel. Na pag sinabi nating impact, alam natin tumutukoy ito sa matinding tama o sa malakas na dating, sa malakas na bagsak, o di kaya sa impluensya, o sabihin natin sa lakas ng dating sa ating mga buhay. Meron isang taong nag-isip tuloy sa kanyang sasakyan na tilang kanyang sasakyan o kotse ay mayroong invisible signboard. Dahil nagtataka siya, simula nung bilhin niya ang kanyang sasakyang ito, ay hindi na natigil ang kababangga sa kanya. Madalas itong banggain. At dahil sa tindi ng mga bangga, makikita yung impact nito, yupi-yupi talaga ang kanyang sasakyan. Kapag ang mabuting balita ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay tinanggap at sinampalatayanan ng mga tao, may malakas na impact ito sa kanilang buhay. At alam natin, ang pinakamatinding impact ng gospel sa buhay ng tao ay ang kanyang kaligtasan. At mula sa kaligtasan yon, darami pa ang impact nito sa kanyang buhay tungo kay Kristo. Makikitaan natin ang napakaraming impluensya na magmumula sa kanya bilang isang Kristiyano. Kaya tignan natin sa ating layunin ngayon ang mga impact na ginawa ng gospel sa buhay ng mga taga-Thessalonica at ganoon din sa buhay natin sa kasalukuyan. Makikita ba natin ang impact na ito? Dito sa ating binasa, tignan natin ang dalawang impact ng gospel. Una, ang ebanghelyo ay dumating na epektibo sa buhay ng mga taga-Thessalonica. Yun ang impact. Very effective ang gospel sa buhay nila. Tingnan nyo ang sabi sa verse 5. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Ganito na dumating ang gospel sa mga taga-Thessalonica.
dumating ito na hindi salita ng tao, kundi may kapangyarihan ng Espiritu, at ito'y pinatutunayan ni Pablo. Napansin natin ang mga pananalita ni Pablo rito tungkol sa Ebanghelyo. Ang sabi niya, sapagkat ang aming Ebanghelyo. Napaka-bold yung sinabi ni Paul na aming Ebanghelyo, na parang nagmula sa kanya. Alam naman natin ang Ebanghelyo ito ay ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Inangkin ito ni Pablo, aming Ebanghelyo. Bakit po? Sapagkat nagpapaiwatig na sa lahat ng dako sa panahon ito, maraming nangangaral ng Ebanghelyo na binabaluktot ang tunay na kahulugan. Alam natin, sa iba't ibang aklat ni Pablo, nang sabi niya, mayroong nangangaral para mangwarta, dahil ang ginagawa sa kalsada ngayon, na sinasabi nilang sila po ay mga sugo ng Diyos, pero may daladalang mga supot. At mayroon din nangangaral, sabi ni Pablo, dahil sa selos. Gusto lang nilang saktan si Pablo. Pero sabi ni Pablo, kahit ganun man ng paraan, basta't naipangaral si Kristo, masaya na si Pablo. At mayroon din namang mga nangangaral na pilit iligaw lahat ng mga mananampalataya na. Kaya naman si Pablo, sinabi niya, aming Ebanghelyo, totoo, katunayan yan, yan ang buhay ninyo. Tingnan nyo ang sabi ni Pablo sa Galacia. Now, ang Galacia, alam natin sila'y nagsimula sa Espiritu, pero may nangaral doon ng Ebanghelyo. Pero, ikinabagsak ito ng mga Kristiyano sa Galacia. Galacia 1, versikulo 7. Ganito ang pagkakasabi. Hindi sa may ibang Ebanghelyo, wala talagang ibang Ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang Ebanghelyo ni Kristo. There is no other gospel. Wala talagang ibang gospel. Good news. Maliban sa ating Panginoon. Ngunit may nangangaral na pilit binabaluktot ang Ebanghelyo ni Kristo dahil sa kanilang mga layunin. Marami sa ating panahon, makikita natin sa mga telebisyon o sa ibang lugar, ginagamit nilang pangangaral para lang sila ay magkaroon, may makamtam sila para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit si Pablo, nangangaral si Pablo para sa kaligtasan ng mga nakikinig. Yan ang totoong mga ngaral. Nangangaral para sa kaligtasan, para sa ikatitibay ng mga Kristiyano. At para sa ikasasaway sa mga naliligaw. Kaya sabi ni Pablo, sapagkat ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Yun ay ikalawa. Binanggit ni Pablo na ang Ebanghelyong kanyang ipinadala ay hindi mula sa salita lamang ng tao. Bagamat tao ang nagsasalita, pero ang kanyang pangangaral may kapangyarihan. Ganito rin ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang iglesia ng Korinto, sila'y naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo through the foolishness of preaching. Pero nung sila'y lumago, sila'y yumabang, sila'y nagkaroon ng divisions, pataasan sila ng kanilang pride. Kaya si Pablo muling sumulat sa kanilang pinalalahanan sila na sabi ni Pablo, alalahanin nyo, hindi lang itinuro ko sa inyo na kapag kayo naligtas, kayo magmamataas na sa inyong sarili. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 2, verse 1, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Hindi pinapaganda ni Pablo yung Word of God, yung Gospel. Hindi niya ginagamitan ito ng politika, hindi niya ito ginagamitan ng siyensya, hindi niya ginagamitan ito ng commercial, kundi as is the Gospel of God. Pinipreach niya ang Ebanghelyo, purong-puro, na hindi siya gumagamit ng mahuhusay na pangungusap at pananalita. Ay sabi niya, ang Ebanghelyo ko, sabi ni Pablo, ay hindi basta salita ng tao, pambobola. Tapat si Pablo. Kung siya'y magtuwid-tuwid, kung siya'y mag-rebuke, nagre-rebuke. Kung siya'y nagko-comfort, nagko-comfort. At kung siya'y nagtuturo, talagang nagtuturo. Yan ang Ebanghelyo ni Pablo.
At hindi lang yun. Ang sabi niya, ang ating ebanghelyo ay may kapangyarihan din at ng Espiritu Santo. Na kapag sinabing Espiritu Santo, si Pablo hindi siya nananangan sa kanyang sarili. Hindi siya nananangan sa kanyang karunungan. Hindi siya nananangan sa magagandang salita, kundi as is gospel, sapagat ang instrumento ng Espiritu Santo ay the gospel itself. Kaya na kapag pinipris ni Pablo ng totoo, tapat, walang panluloko, walang behind na agenda, ang Espiritu Santo ay gumagawa. May kapangyarihan. Ang Espiritu Santo ay nanunumbat, nagko-convict, nagko-comfort sa mga taong o mga Kristiyanong nanunumbay. Nagtuturo siya sa mga taong ligaw. Yun ang kilos ng banal na Espiritu. At yan na dapat mapakinggan natin, marinig natin kapag tayo ay nakikinig ng pangangaral. Kinakausap ba tayo ng Espiritu? Nilalantad ba ang ating pagkatao? Inaalin ba tayo na tanging kaligtasan mo ay si Kristo lamang mula dyan sa kapulukan ng buhay mo? Kung yan po ang aral, nalalapit tayo sa Diyos at nalalayo tayo sa kasalanan, yan ang gospel ni Pablo. At ang sabi niya, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Sa English dyan, with full assurance. Ibig sabihin ni Pablo, aking pinanindigan sa aking buhay mismo. Ako'y nagpapatuto kung sino ako nung una. Ako isang Pariseo, isa akong persecutor, marami akong pinabayaang mamatay, pinakukulong mga bata, kinukulong sa bilangguan dahil kay Kristo. Pinapatunayan ko yan na akong pinakamasama, ngunit sa biyaya ng Diyos, ako ay kanyang tinawag, niligtas. Kaya sabi niya, pinapatunayan ko ito. Tingnan niyo sa huling salita, kung paanong nalalaman ninyo, ang sabi niya sa mga taga-Tesalonika, kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Kilala ng mga taga-Tesalonika kung sino si Pablo. Hinahabol siya ng mga persecutors from Macedonia hanggang doon sa Tesalonika. Dahil ang kanyang pangangaral ay para magligtas ng mga tao sa kanilang kasalanan. Yun ang impact na dumating sa kanila. Very, very effective. At yun ay nakita ng mga taga-Tesalonika. Ganun ba ang dating ng Ebanghelyo sa atin? Mayroon bang epektibo ito sa ating buhay? Nasusumbatan ba tayo? Tinuturuan ba tayo sumampalataya kay Kristo? Tinuturuan ba tayo lumayo at tumalikod sa ating lumang pagkatao? Yan ang gospel. Kino-comfort tayo niyan. At ikalawa, verses 6 to 9, masabi natin ang Ebanghelyo ay nagbabago ng mga buhay. Nagbabago ng buhay. Yun ang impact ng gospel. Hindi lamang ito ay nagliligtas, kundi ang mga naligtas ay binabago ang buhay. At mayroong 7 pagbabago ang makikita natin sa verses 6 to 9 na binanggit ni Pablo. Unang-una, ang sabi ni Pablo sa verse 6, at kayo'y naging tagastulad sa amin at sa Panginoon. Yun po yung unang impact ng pagbabago. Sila'y naging katulad ni Pablo at ng Panginoon. Naulan natin si Pablo, hindi siya nahihiya magsabi, imitate me as I imitate Christ. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Bakit? Sapagkat ang buhay ni Pablo talagang sinusunod niya kay Kristo. Maraming komentaryo sabi na si Pablo, hindi si Pablo kundi si Kristo na nagkatawang taong muli kay Pablo. Yan ang sabi. Kahit si Spurgeon, sinabi niya, sapagkat lahat ng turo ni Kristo kay Pablo, kanyang ipinamumuhay. At itong nakita ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, tumutulad sila kay Pablo at tumutulad sila sa Panginoon. Gaya na sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Yun pong impact ng gospel. Nakikita niyang pagbabago ng buhay nitong mga Kristiyano sa Tesalonika. Alam niyo, ang isang mangangaral, epektibo siya sa kanyang pangangaral kung ang kanyang ipinangangaral ay ipinamumuhay. Kaya mahirap pong basta lang makinig ng mga nangangaral
na magagaling, pero hindi mo kilala ang kanilang buhay. Kaya ang sabi, katulad talaga ni John the Beloved sa kanyang sulat, suriin nyo ang bawat espiritu ng mga tao na sasabing, ako'y Kristiyano. Dahil baka tayo ay mailigaw, tayo mag-isip. Si Pablo, lantad siya. Nakita niya, tumutulad sila kay Pablo. Ano kaya tinularan nila kay Pablo? At tinutularan nila ang Panginoon. Ano kaya tinulad nila sa Panginoon? Well, unang-una talaga, nakita ni Pablo na yung kanyang buhay, ugali, pananalita, gawa, nakita niya sa mga Tesalonica. Ano nakita nila? Tingnan nyo, sabi ni Pablo, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian. Wow! Alam natin si Pablo yan. Itong mga taga-Tesalonica, sila ay naging totoong Kristiyano. Bakit? Tinanggap nila ang Ebanghelyo sa kabila ng kanilang kahirapan, literally sa buhay, at higit pa sa kahirapan sa mga persecutions ng kanilang sariling kababayan. Mahirap maging Kristiyano kapag mahirap ang buhay. Tsaka na lang, kapag natapos ko yung akin, tsaka na lang pag nag-abroad ako, tsaka na lang pag naipatapos ko na yung aking anak, wala na akong problema, dyan maging Kristiyano ko. Hindi ang Kristyanismo. Dahil ang totoong Kristyanismo, pinatunayan ng taga-Tesalonica, habang sila ay pinahihirapan ng kanilang buhay, at sila ay pinag-uusig, tinanggap nila ang salita ng Diyos, tinanggap nila ang Ebanghelyo. At yan ay katulad sa ibang mga Kristiyano sa Judea, sa Jerusalem. Ganun din ang mga Hudyo eh. Nung sila naging Kristiyano, pinagsisipa sila ng kanilang sariling sambahayan at ng kanilang kababayan. At itong patutuo ni Pablo mismo sa Thessalonica, sa chapter 2, verse 14. Ang sabi ni Pablo sa kanila, sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Hindi pala katakataka ang mga Kristiyano na sila ay pinaabuso ng mga hindi Kristiyano, sapagkat sila ay hindi nakakonforme ng kanilang trabaho. Kaiba na sila. Maraming Kristiyano po ang bumaatras, nagsasabing Christian. Pag sinabing Christian, inusig na siya ng nanay niya, pinapalayas na siya, ganito, kaya nasisyalan ka ng ulo, titigil na lang. Pero hindi ang mga Kristiyano rito, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya sila ay naging totoong Kristiyano, sapagkat ang totoong Kristiyano nakikita sa kahirapan ng pagsubok ng kanyang pananampalataya. At ikatlo, hindi lang yun. Yun yung una. Anong una? Sila ay naging katulad ni Pablo. At ikalawa, sila ay naging totoong Kristiyano. Ikatlo, sila ay tumanggap sa Ebanghelyo na may kagalakan sa Espiritu. Tingnan yung sabi, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Na paliwanag natin ito, paano natin tinanggap yun? Pinaliwanag din ni Pablo doon sa chapter 2, verse 13. Natin binasa kanina sa 14. Sa 13, ang sabi ni Pablo, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Yun yung kagalakan nila sa Espiritu. Hindi ito salita ng tao. Ito'y salita ng Diyos at nababago ang buhay ko rito. Kaya may kagalakan sila sa Espiritu. Dahil sa matinding conviction ng Espiritu sa kanilang mga buhay. Tinanggap nila ang salita na may kagalakan. Tayo ba may kagalakan kapag tayo ay nakakarinig ng pangangaral? Nagagalak ba tayo kapag tayo ay nasusumbatan sa ating tinatagong kasalanan? Nagagalit tayo, pero actually, dapat tayo matuwa sapagkat ang Diyos, ang Espiritu, ay nagsasalita sa ating mga puso. Yun ay katlo. Pang-apat, mayroon pa. Sa verse 7, ang sabi, ano pa
kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Kalahin nyo? Yung mga Kristiyano sa Macedonia, sa Pilipos yun eh. Sa Pilipos. Hindi nagtagal si Pablo sa Pilipos dahil siya'y pilit na papatayin doon. Kinulong nga sila ni Pablo at saka ni Silas, di ba? Sa Pilipos. Doon sa lugar ni Lydia. Hindi sila nagtagal doon. At hinahabol sila, gusto nang patayin kahit tumakbo si Pablo sa Thessalonica. Pero nung ipangalan ni Pablo ang gospel sa Thessalonica, ang mga taga-Thessalonica mismo nagpunta roon sa Macedonia at sila nagpatotoo. Naging halimbawa pa sila. Maaaring yung Kristiyano sa Macedonia medyo palamya-lamya lang, pero nakita nila ang sipag, ang init, at pamumuhay sa katotohanan nitong taga-Thessalonica. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse 7, ano pa, kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya na nasa Macedonia at nasa Akaya. Tayo ba'y naging halimbawa sa ating mga kapitbahay? Huwag na lang doon sa Macedonia. Medyo malayo yun eh. Sa kapitbahay na natin, just tapat. Halimbawa pa tayo. Nakikita bang ating pananampalataya? May pruweba ito, mga kapatid. May pruweba yung sinabi ni Pablo sa kanila. Dahil pinatunayan niya sa verse 8. Hindi yung sabi sa verse 8. Ang sabi sa verse 8, sapagkat mula sa inyo'y umaalingaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako na napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. Akalain niyo yun, sila Pablo, si Silas, si Timoteo, nung sila'y magpunta sa Macedonia muli, at sila'y mga ngaral doon sa mga tao na akala nilang hindi pa Kristiyano, abay nagulat sila, sapagkat mismo nagsalita sila na kami Kristiyano rin. At sino nagturo sa inyo? Taga-Thessalonica! Taga-Thessalonica ang nagturo sa amin sa bawat lugar na pinupunta ni Pablo ng ibang mga Kristiyano sa palengke, sa bahay, sa dagat, umaalingaw-ngaw yung salita ng Diyos dahil ito'y bunga ng pangangaral ng mga taga-Thessalonica. Di ba pagka yung sa bundok, pag sumiga, hoy! May sumasagot, hoy, hoy, hoy. Minsan, 3 beses eh. Pero doon, hindi na sumasagot. Bawat bibig ng mga masiringan ni na Pablo doon, abay, Kristiyano na pala. Umaalingaw-ngaw yung Ebanghelyo. Napakasarap po. Sana umalingaw-ngaw rin dito, no, sa ating lugar, maging doon sa ating church. Sana umalingaw-ngaw rin sa mga kababayan. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang yung mga Kristiyano dyan, ano? Talagang pinatayan ni Pablo. Sa mga tuwing, itong mga taga-Thessalonica, yung pagtulad nila kay Pablo, hindi lamang sa ugali, hindi lamang sa pananalita, kundi sa gawain ni Pablo, kabahagi sila sa Ebanghelyo, sapagkat yan ang utos ng banal na ating Panginoon, na dapat lahat ng mga sumasampalataya, dapat ding mag-share sa lahat ng tao sa dako, sa ibang dako. Kaya nabalita ang kanilang pananampalataya. Nababalita ang ating pananampalataya dito? Ano kaya ang balita? Ano kaya masasabi ng mga tao? Yung mga tao na binahaginan ng mga taga-Thessalonica, sila mismo ang nagpapatotoo kay Pablo. Kami naging Kristiyano. Dahil sa mga taga-Thessalonica na iyong pinangaralan, inyong tinuruan, sila'y tumibay, at yung kanilang natanggap mula sa inyo, Pablo, siya namang tinuro din sa amin. Kaya ito yung pang-5, pang-6. Sila ay naging patotoo sa mga taong tumanggap ng gospel. Yung taga-Thessalonica naging patotoo sa lahat ng mga nasiringan ng gospel. Verse 9. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyong kami tinanggap at kung paano gumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, alam kong matitibay kayong Kristiyano dahil ang nagpatotoo sa amin tungkol sa inyo, yung mga taong sinilingan nyo doon sa iba't ibang lugar. Yun ang patotoo na kayo'y mga totoong Kristiyano. Sila ang nagpatunay kung paano nyo kami tinanggap, sabi ni Pablo.
kung paano niyo kami tinanggap sa matinding kapighatian, sa matinding pag-uusig, hindi kayo natakot, tinanggap ninyo kami. Na kami salita, hindi salita ng tao, kundi tinanggap ninyong salita ito ng Diyos. At nagagala kayo na tanggapin ito. Sila ang nagpatunay kung paano kayo bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Pablo, nakita namin. Sila mismo nagpapatuto, kaya sila rin mga taga-Macedonia, tinanggal din nilang kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi na sila bumalik sa dati nilang buhay. Dahil mismong taga-Thessalonica nagpatuto na ito ang bunga dapat ng Ebanghelyo. Bumaling sila mula sa Diyos-Diyosan tungo sa Diyos at naglingkod. Saan naglingkod? Sa buhay at tunay na Diyos. Yun po yung impact ng gospel. Binangga na siya, sila ng kotse, bang! Sinunod-sunod pa, binangga ulit. Palagi. Nung ang Kristiyano ay tinamaan ng gospel, ay tumatama pa rin siya palagi. Yung impact na yun. Ang sabi nga ni Pablo, sila ang nagpatunay kung paano kayo naglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Kahit na hindi pa ako bisita sa inyo, Thessalonica, mismong taga-Pilipos, mismong mga taga-Macedonia, nagpapatotoo, okay kayo. Maganda ang inyong buhay. Now, mismong mga tao ang nagpapatunay sa atin kung tayo'y Kristiyano. Nakikita kasi ang buhay natin. Ano ang ating patotoo sa ating kapwa? Nakikita ba ang ating binagong buhay? Nakikita ba ang ating mga labi ay ginagamit natin sa Ebanghelyo? Tinatalikuran ba natin ang luma nating buhay? Tinatalikuran ba natin ang luma nating trabaho? Na nakakahiya at tayo ngayon lumalapit sa tamang trabaho, tamang buhay na si Kristo ang naluluwalhati. Nakikita ba ito ng mga tao na ikaw ay bago? Napapatunayan ba ng ibang Kristiyano na tayo yung mga Kristiyano? Yun din naging problema sa panahon ni Pedro. Pero nung magturo si Pedro sa kanila, doon sa mga nangangalat ng mga kapatiran, tumibay sila. At tinindigan nila ang Ebanghelyo. Namuhay sila. Hindi na nila binalikan ang kanilang buhay sa nakaraan na nakakahiya, na nakakalungkot, na nakakasira sa image ng God. Hindi nila pinalikan. Kaya galit sa kanilang mga tao. Tingnan niyo ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 4. 1 Peter chapter 4 verse 4. Ang sabi, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan. Kaya't kayo'y nilalait nila. Kita nyo? Ang isang Kristiyano nilalait ng mga hindi Kristiyano. Pero ang hindi Kristiyano, numaangkin na Kristiyano, takampi nila ang sanlibutan. Dahil kung anong takbo ng sanlibutan, nakikisayaw pa rin siya. Kung anong hanap buhay ng sanlibutan, doon pa rin siya lumulog-log. Kung ito yung mananampalataya, dapat tinatalikuran mo yan. At lumapit sa isang bagong buhay na kaloob ng Diyos. At panghuli, pang-7, verse 10. Ano sabi sa verse 10? At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Ito ay ng puso ng mga taga-Thessalonica. Ang kanilang pag-asa ay wala na sa sanlibutang mga bagay. Bagamat kailangan nilang magtrabaho sa tamang trabaho, bagamat kailangan nilang kumain sa tamang bunga ng pagkain, bagamat kailangan silang makipagkapitbahay sa tamang pamumuhay bilang mananampalataya sa kapitbahay, pero ang pag-asa nila, wala na roon, kundi sa Panginoon. Kaya ang isang Kristiyano, punong-puno yan ng pag-asa. At ang pag-asa nila ay ang pagbabalik ng Panginoong Kristo. Lahat ng Kristiyano, yun ang ating blessed hope. The second coming of the Lord. Hindi yung rapture. Nasabi nila na magra-rapture na bago dating Panginoon. No. Pagdating ng Panginoon, kasabay po ang rapture. No.
Judgment and rapture. At the same time, tayo susunduin ng Panginoon at Kanya naman igagawad ang parusa sa lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo at hindi sumasampalataya kay Kristo. Sabay yun. Kaya walang sinasabing rapture muna tapos magre-reign tayo ng 1,000 years. Wala sa Bible yun. Hindi maliwanag yun. Sila ay punong-puno ng pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon. At ang basis ng kanilang pag-asa na babalik ang Panginoon, na sigurado, ay yung pong muling pagkabuhay ni Kristo. Kung totoong nabuhay na muli si Kristo, tiyak darating din siya. Kanyang pangako ito. At ang lahat ng daratnan niya, patay ka man o buhay pa, pagdating ni Kristo, ikay muling bubuhay. At itong pinatunayan din ni Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat marami nangangaral doon na nililigaw nila ang mga Kristiyano, walang resurrection! Walang muling pagkabuhay! Pag namatay ka, that's it! Ang kanilang belief is annihilation. Pagka ito'y namatay, tapos na. Parang kang aso lang na madudugta ka dyan sa tabi. Pero hindi yun. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 17. At itong pinangawakan din ng mga taga-Thessalonica, sapagkat tinuro din ni Pablo ito, bagamat hindi sinabi sa Thessalonica. Sapagkat chapter 4 ng Thessalonica, tinuro ni Pablo yung pong pagsundo ng Panginoon sa mga Kristiyano. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung hindi pala totoo yung ating pananampalataya kay Kristo ngayon, kung hindi pala tayo muling kukunin ni Kristo, bakit pa tayo magtitipon dito? Gawin na natin ang lahat ng gustong gawin natin tulad ng hayop, kung anong gusto nilang gawin, gawin natin. Kung hindi tayo mga hayop, tayo ay mga taong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. We are bearer of God's image. At ang sabi rito ni Pablo, ang mga taga-Thessalonica, may pag-asa silang ililigtas mula sa pagkapuot na darating. Nakalating pagkapuot na darating na ito. Dahil sabi niya sa verse 10, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Na hindi po ito impyerno. Hindi po ito impyerno. Sapagkat ang Kristiyano, iligtas na sa impyerno. Pero mayroon pang puot na darating. Ano yun? Judgment. Yung tinatawag na Great Tribulation. Darating ang matinding paghihirap. At lahat ng mga matigas ang puso, wala ng time para sila'y magsisi pa. That's it. Tapos na. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, ang sabi ni Pablo, sabi ng salita ng Diyos sa mga taga-Thessalonica, sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit o sa puot, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito hindi puot sa impyerno, sapagkat wala pa man ang impyerno, ligtas na ang mga Kristiyano. Pero mayroon bang puot na maaaring maranasan pa ng mga Kristiyano? Pero sila'y maliligtas dito. Hindi ka nakatalaga dyan sa puot na yan. Sa tribulation na yan. Ang nakatalaga yan, yung mga nakakilala kay Kristo pero hindi sumasampalataya sa Kanya. Ephesians 2 Thessalonians chapter 1 verse 6 hanggang 9. Darating ang Panginoon sa gitna ng maglalaglab na apoy upang parusahan ang mga walang pananampalataya at upang suduin ang lahat ng managhihintay sa Kanya. Kaya sa ating pagtatapos mga kapatid, dalawang tanong lang po ang aking iiwan sa ating kalagitnaan. Una, anong impact ng Ebanghelyo sa buhay niya? Ano naging impact nito? Napapatunayan ba ng mga nakakita sa iyo sa paligid na ikaw ay namumuhay sa Ebanghelyo? Yun ang dalawang tanong. Anong impact ng gospel sa iyo? Kung mayroon man, nakikita ba ito
ng mga taong nakapaligid sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, sa inyo pong mga pagtuturo, sa inyong mga salita, namin pong natunghayan. Nakita namin, Lord, ang mga Kristiyano sa Thessalonica, seryoso silang mga Kristiyano. Sila'y totoong nagpapatotoo sa lahat ng taong kanilang nakakasalamuhan. At ang mga taong yun ay nagpapatotoo tungkol sa kanila na sila'y totoong Kristiyano at nakikita ang kanilang panampalataya dahil sila man ay nakatanggap ng Ebanghelyo dahil sa kanilang mga salita. O Panginoon, gawin niyo kami, Lord, na maging impact sa mga tao sa aming kapaligiran. Na makita sa amin ng buhay na tulad kay Pablo, tulad sa Panginoon, at hindi po kapintasan ng aming pagiging Kristiyano, kundi kapangyarihan na makapag-akay sa mga tao tungo sa impana upang sila man ay matulungan, tumibay, higit sa lahat upang sila din ay maligtas. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.